Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga minamahal kong kakwento. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang salaysay na susubok sa ating mga puso at sa ating pananaw sa tunay na kahulugan ng yaman. Sinasabi nila na ang bawat tahanan ay may kanya-kanyang kwento. Ngunit paano kung ang isang mansyon na kumikinang sa ginto at mamahaling gamit ay nababalot pala sa anino ng kalungkutan? At paano kung ang tanging magbibigay liwanag dito ay isang simpleng dalaga na ang tanging sandata ay ang kanyang dalisay na puso at hindi matitinag na pananampalataya? Halina't sabay-sabay nating buksan ang unang kabanata ng kwentong ito. Ang dambuhalang bakal na gate ng Hacienda del Sol Oscuro ay tila isang bibig na handang lumamon sa sinumang maglakas loob na pumasok. Para kay Luningning Salazar, habang hinihila ang kanyang lumang maleta sa makikinis na batong daanan, ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa kanyang tapang. Ang mga naglalakihang puno ng akasya sa magkabilang gilid ay nagbibigay lilim, ngunit sa halip na magdulot ng ginhawa, tila ba nagdaragdag ito sa bigat ng hangin sa misteryong bumabalot sa lugar. Diyos ko, sana po ay gabayan niyo ako, bulong niya sa sarili. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa hawakan ng kanyang bag, nang sa wakas ay marating niya ang malawak na pinto na gawa sa nara. Bumukas ito bago pa man siya kumatok. Isang may edad na kasambahay ang sumalubong sa kanya, ngunit ang mukha nito ay walang mababakas na anumang ngiti o init. "Ikaw ba si Luningning Salazar?" tanong nito sa malamig na tinig. "Opo, ako nga po," magalang niyang sagot, kasabay ng isang maliit na yuko. "Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka ni Senyor Silang." Ang loob ng mansyon ay mas nakakagulat pa kaysa sa labas. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang, ang mga pader ay napipintahan ng mga obra maestra, at isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal ang nakabitin sa gitna ng kisame. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may isang bagay na wala: buhay. Ang hangin ay malamig, ang katahimikan ay nakakabingi. Para itong isang magandang museo, hindi isang tahanan, ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng isang matinis na tawa na sinundan ng tunog ng isang bagay na nababasag. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, isang eksena ng kaguluhan ang tumambad kay Luningning. Dalawang batang babae, magkamukhang magkamukha na parang dalawang anghel, ang siyang may kagagawan ng lahat. Ang isa, na may apoy sa mga mata, ay may hawak na lata ng pulang spray paint, at walang pakundangang winawisikan ang isang malaking-malaking family portrait na nakasabit sa pader. Ang isa naman, na mas tahimik, ay abala sa paggugupit ng mga kurtinang seda gamit ang isang maliit na gunting. Napatigil sa paghinga si Luningning. Ang mga kasambahay ay nakatayo lamang sa gilid, takot na makialam. "Sinag, amihan, itigil niyo yan," sigaw ng isang kasambahay, ngunit tila bahangin lang ito sa pandinig ng dalawang bata. "Gawin nating mas maganda si Mommy," tumatawang sabi ni Sinag, habang dinudungisan ang mukha ng babae sa larawan. Hindi na nakatiis si Luningning. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi sa batang maingay, kundi sa batang tahimik. Lumuhod siya sa tabi ni amihan, na natigilan nang makita siya. "Ang ganda naman ng ginugupit mo," mahinahon na sabi ni Luningning, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Pero alam mo ba, mas maganda kung bulaklak na papel ang gugupitin natin. Pwede nating gawing korona." Natigilan si amihan, binitawan niya ang gunting at tinitigan si Luningning. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong kumausap sa kanya nang hindi sumisigaw. "Sino ka?" mahinang tanong ng bata. "Ako si Ning," sagot ni Luningning. "Gusto mo bang turuan kitang gumawa ng pinakamagandang korona?" Ngunit bago pa makasagot si amihan, isang boses na malamig pa sa yelo ang pumuno sa buong bulwagan.
Anong nangyayari dito? Lahat ay napalingon. Nakatayo sa paanan ng hagdanan ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng mamahaling business suit at may mga matang tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sinumang tingnan nito. Ang kanyang mukha ay perpektong hinulma, ngunit walang mababakas na anumang emosyon. Ito si Silang Hidalgo. Ang tingin niya ay dumapo sa nasirang larawan, sa magulong paligid, at sa wakas, kay Luningning na nakaluhod pa rin sa sahig. Isang ugat ang umumbok sa kanyang sentido. Ang katahimikan ay mas naging mabigat, mas nakakatakot. Lumakad siya palapit. Ang matigas na tunog ng kanyang sapatos na pang-opisina ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Huminto siya sa mismong harapan ni Luningning na dahan-dahang tumayo. "Ikaw ang bagong aplikante?" Tanong ni Silang. Ang boses ay direkta at walang anumang bahid ng pagbati. Opo, senyor," nanginginig na sagot ni Luningning. Hindi siya pinansin ni Silang. Tumingin siya sa dalawa niyang anak na ngayon ay kapwa na tahimik na sa takot. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tila sinusukat nito ang buong pagkatao ng dalaga. "Alam mo na siguro kung bakit walang tumatagal na yaya sa mga anak ko," sabi niya, hindi bilang isang tanong, kundi isang pahayag. "Umalis ka na. Nagsasayang lang ako ng oras." Tatalikod na sana si Silang nang magsalita si Luningning. Ang boses ay maliit, ngunit matatag. "Senyor, bigyan niyo po ako ng pagkakataon." Huminto si Silang at lumingon. Isang kilay ang bahagyang tumaas. "Pagkakataon? Para saan? Para sirain din ang natitirang gamit sa pamamahay o na ito? Para po patunayan sa inyo na kaya ko sila." Pagpapatuloy ni Luningning, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Silang. Ang kailangan lang po nila ay pag-unawa, hindi sigaw. Isang sarkastikong nangiti ang sumilay sa labi ni Silang. Lumapit siya ng isang hakbang, sapat na para maramdaman ni Luningning ang panganib na dala ng presensya nito. "Pag-unawa?" He smirked. "Sige, bibigyan kita ng pagkakataon." Itinuro niya ang dining hall. Isang oras, napakunot ang noo ni Luningning. Isang oras pag-uulit ni Silang, ang boses ay mas naging matigas. "Kung hindi mo sila mapapakain ng maayos at matahimik sa hapagkainan sa loob ng isang oras, maaari ka nang lumabas sa mismong gate na pinasukan mo." Sa loob ng kanyang opisina, kung saan ang lahat ng bagay ay nakaayos, nang may perpektong simetriya at walang bahid ng anumang gulo, nakaupo si Silang Hidalgo. Ang kanyang mundo ay kontrolado, nasusukat at predictable. Ang tanging bagay na hindi niya kayang pasunurin ay ang sarili niyang mga anak. Sa harap niya ay isang pader ng mga monitor ng CCTV. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng malawak na mansyon. Ito ang kanyang paraan ng pagmamanman, ang kanyang paraan ng pagpapanatili ng kaayusan mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang screen, ang screen na nagpapakita ng sala kung saan iniwan niya ang babaeng nagngangalang Luningning kasama ang dalawang maliliit na halimaw na sumisira sa kanyang kapayapaan. Napabuntong hininga siya, ang daliri ay walang tigil na tumatapik sa makinis na ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa mahogany. Naalala niya ang mga nauna. May isang sumigaw hanggang sa mamaos. May isa namang umiyak at nagkulong sa banyo. At may isa pa na tahimik na lang na lumabas ng gate ni hindi na kinuha ang kanyang sahod. Lahat sila ay sumuko. At sigurado siyang ang babaeng ito na may mga matang tila masyadong mabait para sa magulong mundong ito ay susunod din sa kanilang mga yapak. Isang oras? Masyado pang ang matagal yun. Baka sa loob ng 10 minuto ay sumuko na ito. Inaasahan niyang makakita ng sigawan. Inaasahan niyang makakita ng yakan, ng pagbabanta, ng sapilitang paghila sa dalawang bata papunta sa hapagkainan. Ngunit ang kanyang nakita ay isang bagay na ganap na iba. Hindi sumigaw si Luningning, hindi rin siya nagreklamo. Sa halip, pagkaalis ni Silang
ay naupo ito sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na pintura at ginupit na kurtina. Tiningnan niya ang dalawang bata, hindi nang may galit, kundi nang may kakaibang lambing sa kanyang mga mata. Alam niyo ba, nagsimula si Luningning, ang boses ay sapat lang na lakas para marinig ng kambal. May kwento ako tungkol sa dalawang magkapatid na diwata. Ang isa ay si Diwata Amihan, ang reyna ng malamig na hangin. Ang isa naman ay si Diwata Sinag, ang prinsesa ng sinag ng araw. Huminto sa pagtapik sa mesa si Silang. Bahagya siyang umusog, palapit sa monitor. Ang kanyang pagdududa ay unti-unting napapalitan ng kuryosidad. Sa screen, nakita niyang natigilan ang kanyang mga anak. Maging si Sinag, na laging may dalang apoy, ay napatingin sa dalaga. Si Diwata Sinag ay laging mainit. Pagpapatuloy ni Luningning, gusto niya laging naglalaro, tumatakbo, at kung minsan, sa sobrang init niya, nakakasunog siya ng mga bulaklak ng hindi sinasadya. Si Diwata Amihan naman ay laging mahinahon. Ngunit kapag siya ay nalulungkot, ang hangin ay nagiging napakalamig at lahat ng nasa paligid ay nagyayelo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. Isang araw, nag-away sila. Ayaw ni Sinag sa lamig ni Amihan. Ayaw naman ni Amihan sa init ni Sinag. Ang buong hardin ay nagulo. Ang mga bulaklak ay nalanta. At ang hardin ay naging malungkot. Nakita ni Silang na si Amihan ay dahan-dahang lumapit kay Luningning. Maging si Sinag ay bumaba na rin sa kanyang kinatatayuan at naupo sa di kalayuan. Hindi ka panipaniwala. Sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang parehong nakikinig ang kanyang mga anak. Pero dumating ang isang munting ibon, sabi ni Luningning, at sinabi niya, "Hindi niyo ba alam, kapag ang init ni Sinag at ang lamig ni Amihan ay nagsama, doon nabubuo ang pinakamagandang bahaghari. Doon nila naunawaan na kailangan nila ang isa't isa para maging mas maganda ang kanilang hardin." Pagkatapos ng kwento, isang katahimikan ang bumalot sa sala. Tiningnan ni Luningning ang kalat sa paligid. Mukhang ang hardin na ito ay kailangan din ng tulong mula kina Diwata Sinag at Diwata Amihan. At sa pinakamatinding pagkamangha ni Silang, nakita niya ang isang himala. Si Amihan ang unang pumulot ng gunting na kanyang binitawan. Si Sinag naman, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, ay kumuha ng basahan at sinimulang punasan ang sarili niyang kalat na pintura. Nagtutulungan sila nang walang sigawan. Nang dumating ang oras ng hapunan, ang tensyon na laging naroroon sa malaking hapagkainan ay tila naglaho. Tahimik ang lahat. Ngunit hindi ito ang karaniwang nakakabinging katahimikan ng galit. Ito ay isang katahimikang may halong kapayapaan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Nakaupo ng maayos ang kanyang mga anak, kumakain. Napatingin si Silang kay Luningning na nakatayo sa gilid, tahimik na nagmamasid. May kung anong bagay sa presensya ng babaeng ito na nagdadala ng kapanatagan. Ngunit alam ni Silang na ang kapayapaang ito ay masyadong maganda para maging totoo. Si Sinag, lalo na. Hindi ito basta-bastang sumusuko. At tama nga siya. Biglang ibinagsak ni Sinag ang kanyang baso. Ang tubig ay tumapon, bumuhos sa sahig at sa damit ni Luningning. Ang lahat ay sinadyang gawin. Tumingin si Sinag kay Luningning. Ang mga mata ay puno ng hamon, naghihintay ng galit, ng sigaw. Napahigpit ang hawak ni Silang sa kanyang tinidor, handa nang magalit. Ito na ang katapusan ng katahimikan. Ngunit si Luningning ay hindi sumigaw. Tiningnan niya ang basang damit, pagkatapos ay tumingin siya kay Sinag. At sa halip na magalit, isang mahinahong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ayos lang," sabi niya sa malumanay na boses. "Tubig lang naman ito. Madaling linisin." Ang simpleng reaksyon na yon ay tila isang malakas na sampal.
Natulala si Sinag. Maging si Silang ay natigilan. Sa isang iglap, lahat ng kanyang inaasahan, lahat ng kanyang pagdududa ay gumuho. Ang babaeng ito ay hindi tulad ng iba. Ang mga sumunod na araw sa Hacienda del Sol Oscuro ay may kakaibang pagbabago. Ang bigat ng hangin na sumalubong kay Luningning nung unang araw ay tila unti-unting gumagaan. Walang malaking himalang nangyari, walang biglaang pagbabago ng ugali. Ang mga pagbabago ay maliliit, halos hindi napapansin, ngunit sapat na para magbigay ng init sa malamig na mga pader ng mansyon. Isang umaga, ang buong bahay ay nagising sa amoy ng bagong lutong pandesal. Ang simpleng amoy ng tinapay na yon, isang bagay na pangkaraniwan sa labas, ay isang banyaga sa loob ng mansyon kung saan ang almusal ay laging tahimik at formal. Maging ang mga kasambahay ay nagtatakang sumilip sa kusina at doon nila natagpuan si Luningning. Ang mukha ay may bahid ng arina habang masayang hinuhugis ang mga masa. Hindi niya alam na sa simpleng kilos na yon ay ginising niya ang isang bagay na matagal nang natutulog sa tahanang iyon. Ang pakiramdam ng pagiging isang tunay na pamilya. Ang dalawang bata, bagamat may pag-aalinlangan pa rin, ay nagsimulang magpakita ng mga siwang sa kanilang matitigas na pader. Si Sinag ay hindi na gaanong nagdadabog at bagamat hindi niya ito hayagang ipinapakita, palihim niyang sinusunod ang mga pakiusap ni Luningning. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay nagmula kay Amihan. Isang hapon, habang si Luningning ay nag-iisa sa hardin at sinusubukang buhayin ng mga nalantang rosas, naramdaman niyang may marahang humila sa laylayan ng kanyang bestida. Paglingon niya, nakita niya si Amihan. Hawak ang isang maliit na bulaklak ng gumamela. Hindi nagsalita ang bata. Inabot lang niya ang bulaklak kay Luningning at pagkatapos ay mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng bahay, tila nahihiya sa sarili niyang ginawa. Naiwang nakatayo si Luningning, hawak ang bulaklak. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang munting regalo. Napagtanto niya na ang galit at pagrerebelde ng mga bata ay isang maskara lamang. Sa likod nito ay 2 pusong uhaw sa pagmamahal at atensyon. 2 batang nangungulila dahil sa pakiramdam na sila ay inabandona. Sa pinakasulok ng malawak na hardin, may isang lugar na tila tuluyan ng kinalimutan ng panahon. Doon nakatayo ang isang luma at kinakalawang na duyan. Ang isang kadena ay sira at nakalawit sa lupa. Nakita ito ni Luningning isang araw. Naisip niya ang kambal. Marahil kung maayos niya ito, magkakaroon sila ng isang lugar kung saan maaari silang maging bata ulit. Kumuha siya ng mga gamit, isang martilyo, mga pako, at langis. Sinimulan niyang kumpunihin ang duyan. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito ininda. Abot kamay na niya ang sirang kadena nang bigla siyang may narinig na yabag sa kanyang likuran. "Anong ginagawa mo?" Ang boses ni Silang ay muling malamig at mapanuri. Napatigil si Luningning at dahan-dahang humarap sa kanya. "Senyor, pasensya na po. Inaayos ko lang po sana itong duyan." Para po sa mga bata, medyo nauutal niyang paliwanag. Tiningnan ni Silang ang duyan at sa isang saglit, isang kakaibang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang emosyon na hindi mabasa ni Luningning. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga kamay ng dalaga na ngayon ay may mga gasgas at bahid ng kalawang. Hindi nagsalita si Silang. Sa halip, lumakad siya palapit. Kinuha ang martilyo mula sa damuhan at sinuri ang sirang kadena. "Hindi ganyan," sabi niya sa mahinang boses. "Kailangan ng mas matibay na kawit." Nagulat si Luningning nang magsimulang magtrabaho si Silang. Hinubad nito ang kanyang mamahaling coat, itinupi ang manggas ng kanyang puting polo at nagsimulang ayusin ang duyan ng may hindi inaasahang kasanayan. Tahimik lang na nanonood si Luningning, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Hawakan mo ito," utos ni Silang. Itinuturo ang kabilang dulo ng kadena.
Sumunod si Luningning. Habang inaabot niya ang kadena, ang kanilang mga kamay ay nagkadikit. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Mabilis na binawi ni Luningning ang kanyang kamay. Ang kanyang pisngi ay biglang uminit. Maging si Silang ay natigilan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang isang bahid ng pagkalito sa kanyang mga mata bago ito muling nagtago sa likod ng kanyang malamig na maskara. Nagpatuloy sila sa pag-aayos ng walang imikan, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nagbago. Nang sa wakas ay maayos na ang duyan, pareho silang napatingin sa kanilang obra. "Salamat po, Senyor," mahinang sabi ni Luningning. Tumingin si Silang sa kanya. Ang mga mata ay mas malambot na ngayon. "Matagal nang sira yan," sabi niya. Ang boses ay tila nagmula sa malayo. "Ang duyan na yan. Sa aking ina yan." Iyon lang. Ngunit sa ilang salitang iyon, isang pinto sa puso ni Silang ang bahagyang bumukas para kay Luningning. Gabi na. Isang bihirang kapayapaan ang bumabalot sa mansyon. Mula sa kanyang opisina, nakita ni Silang ang kanyang mga anak sa hardin, masayang naglalaro sa bagong ayos na duyan. Isang maliit, halos hindi mahahalata, nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Marahil ang babaeng ito? Marahil ay iba nga siya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang matinis na tunog ay sumira sa katahimikan. Tiningnan niya ang screen. Isang pangalan lang ang nakasulat. Mara. Ang bahagyang init sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig ng pader na muli niyang itinayo sa kanyang paligid. Ang kanyang panga ay nagtiim. Agad siyang tumayo at lumabas ng bahay para sagutin ang tawag. Isinasara ang pinto sa likuran niya at isinasara rin ang munting sinag ng pag-asa na nagsisimula palang pumasok sa kanyang puso. Ang init na dala ng munting sandali sa hardin ay naglaho na parang bula. Habang naglalakad si Silang palayo, papalubog sa dilim ng gabi, ang bawat yabag niya ay tila mas bumibigat. Ang pangalang Mara sa screen ng kanyang telepono ay hindi lang isang pangalan. Ito ay isang multo mula sa nakaraan, isang lason na minsan nang sumira sa kanyang buhay at ngayon nagbabantang bumalik. "Anong kailangan mo?" Walang paligoy na sagot niya sa tawag. Ang boses ay kasing lamig ng hangin ng gabi. Sa kabilang linya, isang tawang malambing ngunit puno ng pagkukunwari ang kanyang narinig. "Ganyan mo na ba binabati ang ina ng iyong mga anak, Silang? Walang kamusta man lang." Nagtiim ang bagang ni Silang. Ang boses ni Mara ay parang pulot na may halong lason, matamis sa pandinig ngunit nakamamatay. "Diretsuhin mo ako, Mara. Anong kailangan mo?" "Simple lang," sabi nito. Ang tono ay nagbago. Mas seryoso na. "Namiss ko ang mga anak ko. Uuwi ako para bisitahin sila." Isang alarmang umalingaw-ngaw sa isip ni Silang. Kilala niya si Mara. Hindi ito kumikilos ng walang kapalit. Ang kanyang pagmamahal sa mga bata ay isang palabas. Isang kasangkapan para makuha ang gusto niya. Hindi sila mga laruan na pwede mong balikan kapag gusto mo, mariing sagot ni Silang. "Sila ay mga anak ko rin." Ganti ni Mara, may bahid na ng pagbabanta sa kanyang boses. "At may karapatan ako. Bukas, darating ako bukas, at sigurado akong marami tayong dapat pag-usapan." Click. Ibinaba na nito ang telepono, hindi na hinintay ang kanyang sagot. Naiwang nakatayo si Silang sa dilim. Ang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Takot. Iyon ang salitang ayaw niyang aminin, ngunit iyon ang kanyang nararamdaman. Takot hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa munting kapayapaan na nagsisimula palang mamuo sa loob ng kanyang tahanan. Ang kapayapaan na dala ng babaeng ni Luningning. At bigla, ang kapayapaang yon ay naging isang kahinaan sa kanyang mga mata. Isang bagay na maaring gamitin ni Mara laban sa kanya. Kailangan niyang itayo muli ang mga pader. Kailangan niyang maging malamig, hindi maabot. Kailangan niyang itulak palayo
ang sino mang maaaring maging dahilan para siya ay maging mahina. Pagbalik niya sa loob ng bahay, ang una niyang nakita ay si Luningning na abala sa pag-aayos ng mga laruan ng kambal sa sala. May isang munting ngiti sa labi nito habang nag-aayos, tila kontento sa kanyang ginagawa. Ang eksenang iyon na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Ngayon ay nagdulot sa kanya ng inis. "Anong oras na, Mrs. Salazar?" Biglang tanong niya. Ang boses ay formal at matigas. Nagulat si Luningning at mabilis na napalingon. "Sa senyor, malapit na po mag-10:00. "At bakit narito ka pa sa sala? Tapos na ang oras ng iyong trabaho," sabi ni Silang. Bawat salita ay may diin. "Hindi ito hotel. Hindi ka binabayaran para mag-relax dito." Ang nangiti sa mukha ni Luningning ay naglaho, napalitan ng pagkalito at sakit. "Pasensya na po, senyor. Naisip ko lang po na iayos ito para paggising ng mga bata." "Trabaho mo ang alagaan sila, hindi ang ayusin ang buong bahay," putol ni Silang. "Manatili ka sa kung ano ang nasa kontrata mo. Wala nang iba." Pagkasabi noon ay tinalikuran na niya ito. Hindi na hinintay ang sagot. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito, ang lungkot na bumalot sa mukha nito. At sa ilalim ng kanyang galit, naramdaman niya ang isang kirot. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Nasaktan si Luningning. Nalito. Ang lalaking tumulong sa kanya sa duyan kanina ay tila naglaho, napalitan ng estrangherong una niyang nakilala. Ngunit habang tinitingnan niya ang papalayong likod ni Silang, hindi lang galit ang nakita niya. Sa paraan ng pagtiim ng kanyang panga, sa tensyon sa kanyang mga balikat, may nakita siyang isang bagay na mas malalim, isang takot na hindi nito masabi. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Silang. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang mga anak. Ang kambal ay mahimbing na natutulog. Si Sinag ay nakayakap sa isang unan, habang si Amihan ay payapang nakapikit. Ang kanilang inosenteng mga mukha ang tanging nagpapakalma sa kanya. Ang kapayapaang ito, ang katahimikang ito, gaano katagal bago ito muling wasakin ni Mara? Hinaplos niya ang buhok ni Sinag. Hinalikan niya sa noo si Amihan. "Hindi," bulong niya sa sarili. "Hindi ko hahayaang saktan niya kayo ulit." Kinabukasan isang tensyon ang bumalot sa buong mansyon. Si Silang ay mas naging strikto at mailap. Si Luningning naman ay tahimik na gumagawa, iniwasan ang anumang makakapagpainit muli ng ulo ng kanyang amo. Hapon na ng isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang itim at kumikinang na luxury car ang huminto sa harap ng mansyon. Lahat ng mga kasambahay ay natigilan. Si Luningning na nasa may pinto para tanggapin ang delivery ng groceries ay napatingin din. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng stiletto heels ang unang lumabas, na sinundan ng isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mukha ay may mamahaling makeup. Bawat kilos niya ay nagpapakita ng yaman at kumpiyansa. Ito, si Mara Legaspi. Hindi niya pinansin ang mga kasambahay. Ang kanyang mga mata, na parang sa isang agila, ay agad na dumapo kay Luningning. Naglakad siya palapit, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalas na tunog sa sahig. Huminto siya sa mismong harapan ni Luningning. Tinitingnan ito mula ulo hanggang paa, na may bahid ng pangmamaliit. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata ang sumilay sa labi ni Mara. "At ikaw," sabi niya. Ang boses ay matamis ngunit puno ng hamon. "Ikaw ba ang bagong katulong?" Ang salitang katulong mula sa mga labi ni Mara ay tumagos sa pandinig ni Luningning, hindi dahil sa salita mismo, kundi sa paraan ng pagkakasabi nito. Isang patak ng lason na binalot sa pulot-pukyutan. "Opo, ako po si Luningning," mahinahon niyang sagot kasabay ng magalang na pagyuko. Ipinako niya ang kanyang mga mata sa sahig. Nararamdaman ang bawat pagsusuri ng tingin ni Mara mula ulo hanggang paa. Amoy ng mamahaling pabango ang humalo sa hangin. Isang amoy
na tila gustong sakupin ang buong espasyo. Gustong burahin ang anumang bakas ng simpleng amoy ng pandesal kaninang umaga. Luningning, pag-ulit ni Mara, tila nilalasap ang bawat pantig. Isang pangalang probinsyal. Well, I'm Mara, ang ina ng mga bata. Ang huling mga salita ay binitiwan niya ng may diin, isang malinaw na pag-aari. At sa pagpasok ni Mara, tila isang reyna ang muling umupo sa kanyang trono. Ang mga kasambahay ay kumilos ng mas mabilis, mas aligaga. Ang kambal, na narinig ang boses ng kanilang ina, ay pababa na ng hagdan. "Mami!" Sigaw ni Sinag, ngunit may halong pag-aalinlangan ang kanyang tuwa. Si Amihan ay tahimik lang na sumunod sa likod. Agad na lumuhod si Mara, ibinuka ang kanyang mga braso. "My darlings, oh I missed you both so much." Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit, ngunit ang mga mata niya ay pasimpleng sumulyap kay Luningning. Tila sinasabing, "Tingnan mo, akin sila." Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang mga armas. Mula sa kanyang daladalang mamahaling paper bags, inilabas niya ang isang drone para kay Sinag at isang dambuhalang dollhouse na may kumpletong gamit para kay Amihan. Ang mga mata ng dalawang bata ay nanlaki. Ito ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng mga kwento at inaayos na duyan. Pansamantalang nabighani, nalimutan nila ang lahat. Si Luningning, na nakatayo sa gilid, ay naramdaman ng isang munting kirot. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil nakita niya kung gaano kadali mabili ang atensyon ng mga batang nangungulila. Si Silang ay lumabas mula sa kanyang opisina. Isang formal na tango lang ang ibinigay kay Mara. Ngunit ang tensyon sa kanyang muka ay hindi maitatago. Ang pinakamatinding labanan ay naganap sa hapagkainan. Ang hapunan ay tila isang grandiosong palabas na si Mara ang bida. Umupo siya sa kabisera, ang pwesto, na laging bakante. Si Luningning ay nakatayo sa gilid, handang magsilbi, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang multo na walang nakakakita. "Silang darling, do you remember our trip to Paris?" Masayang sabi ni Mara, habang hinihiwa ang kanyang steak. "Before the twins were born, we watched the sunrise from the Eiffel Tower. Napaka-romantic." Hindi sumagot si Silang, uminom lang ito ng wine. At ang paboritong restaurant ni Sinag sa Italy. "Nako, aayain ko kayo ulit doon, mga anak. Mas masaya doon kaysa sa kumain lang dito sa bahay araw-araw, hindi ba?" Ang bawat salita ay isang punyal, isang paalala kay Luningning na siya ay isang tagalabas. Ang bawat kwento ay isang pader na itinayo ni Mara. Ipinapakita ang isang nakaraan kung saan si Luningning ay walang bahagi. Naramdaman ni Luningning ang pagliit ng kanyang sarili, ngunit napansin din niya ang pagkunot ng noo ni Silang, ang paraan ng paghigpit ng hawak nito sa baso. Hindi ito komportable, at sa kaalamang yon, nakahanap si Luningning ng lakas. At doon ginawa ni Mara ang kanyang pinakadirektang atake. Habang naglalakad si Luningning sa likuran nito upang kumuha ng pitsel ng tubig, biglang iginalaw ni Mara ang kanyang silya. Aksidenteng nasagi nito ang braso ni Luningning, dahilan para matapon ang laman ng baso ng red wine sa puting uniforme ng dalaga. "Oh my God! I'm so sorry!" Tila nag-aalalang sabi ni Mara, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. "Ang clumsy ko talaga. Tumingin ka sa ginawa ko sa damit mo." Isang malaking pulang mantsa ang gumuhit sa dibdib ng uniforme ni Luningning. "Naku, hayaan mo." Kumuha si Mara ng ilang malulutong na 1,000 piso mula sa kanyang pitaka at inabot ito kay Luningning. "Here, pambili ka ng mas disenteng damit." "Huwag kang mag-alala. Sagot ko na." Ang alok ay hindi tulong, ito ay isang insulto. Lahat ng nasa hapag ay natahimik, naghihintay sa reaksyon ni Luningning. Inaasahan ni Mara ang hiya, marahil ay pagtanggap sa pera na may kasamang pagyuko. Ngunit tiningnan lang ni Luningning ang pera. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mara. Isang mahinahong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Salamat po, ma'am. Pero ayos lang po talaga, sabi niya sa malinaw at magalang na boses. Mantsa lang po ito, natatanggal. Hindi ko po kailangan ng pera. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang kamay ni Mara. Ang simpleng kilos na yon ay mas malakas pa sa isang sigaw. Nagulat si Mara. Sa isang iglap, ang kanyang perpektong ngiti. Ngiti ay naglaho. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng dignidad mula sa isang probinsyana. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit, naramdaman ni Luningning na kailangan niya ng hangin. Inutusan siya ng headmaid na dalhin ang ilang lumang kumot sa bodega sa itaas. Habang naglalakad sa tahimik na pasilyo ng ikalawang palapag, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Isang pinto sa dulo ng pasilyo na gawa sa lumang kahoy, iba sa lahat ng makintab at modernong pinto sa mansyon. Ito ay nakalock. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Sinubukan niyang silipin ang susian, ngunit masyadong madilim. May nakita siyang isang maliit na siwang sa pagitan ng pinto at ng hamba. Idinikit niya ang kanyang mata doon. Sa loob ay madilim, maliban sa kaunting liwanag ng buwan na tumatagos mula sa isang maliit na bintana. Sapat lang para makita niya ang mga bagay na nababalutan ng puting tela. At sa isang pader, nakita niya ito. Isang lumang litrato sa isang antigong frame. Dalawang babae ang nasa larawan. Ang isa ay isang matandang babae na may maharlikang tindig. Ang isa naman ay isang dalagang nakangiti. Isang ngangiting pamilyar sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang babae sa larawan na nakangiti ng buong tamis ay kamukhang-kamukha ng sarili niyang ina noong ito ay bata pa. Ang larawan, ang nangiti, ang mukha. Hindi maalis sa isip ni Luningning ang imahe na nasilayan niya sa siwang ng pinto. Posible ba? O baka naman dala lang ng pagod at pagkalito ang kanyang mga mata? Ngunit ang pintig ng kanyang puso ay nagsasabi ng iba. May isang bagay sa loob ng silid na yon na tumatawag sa kanya. Isang piraso ng kanyang nakaraan na hindi niya alam na naroroon pala. Kinabukasan, ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip kung paano niya mabubuksan ang pinto. Ang pagkakataon ay dumating ng hindi inaasahan. Habang naglilinis ng lumang aparador sa pasilyo sa utos ng headmaid, napansin niya ang isang kumpol ng mga lumang susi na nakasabit sa isang nakatagong kawit sa likod nito. Ang mga ito ay kinakalawang na, tila matagal nang hindi nagagamit. Isa sa mga susi ay maliit at may kakaibang disenyo, tila tumutugma sa sinaunang itsura ng kandado sa pinto sa dulo ng pasilyo. Nang may panginginig sa kamay, kinuha niya ang susi. Hinintay niya ang pagkakataon na walang ibang tao sa itaas. Nang mag-isa na lang siya, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa misteryosong pinto. Ang kanyang paghinga ay tila huminto nang isaksak niya ang susi sa kandado. Click! Ang tunog ng pagbukas ng trangka ay tila umalingaw-ngaw sa katahimikan. Itinulak niya ang pinto. Isang amoy ng alikabok, ng lumang kahoy at ng mga alaalang matagal nang nakatago ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay bodega nga, ngunit iba ito sa karaniwang bodega. Ang mga gamit ay hindi lang basta-bastang itinambak. Ang mga ito ay maingat na tinakpan ng puting tela na para bang ang may-ari ay umaasang babalikan pa ang mga ito balang araw. Sa isang sulok, naroon ang isang lumang makinang pantahi. Sa isa pa, isang maliit na tokador na may salaming basag. At sa pader, naroon ang litrato. Nilapitan niya ito. Ngayon, sa mas malinaw na liwanag, wala na siyang duda. Ang babaeng nakangiti sa tabi ng matandang may itsurang maharlika ay ang kanyang ina, si Amalia Salazar. Mas bata, mas walang muwang, ngunit ang mga matang yon ay hindi maipagkakamali. Bakit may litrato ang kanyang ina sa mansyong ito? At sino ang matandang babae? Habang nililibot niya ang tingin,
Napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng kama. Isang baul na gawa sa kahoy. Hinila niya ito palabas. Mabigat ito. Nang buksan niya, isang koleksyon ng mga gamit ng isang dalaga ang tumambad sa kanya. Ilang piraso ng damit na maingat na tinupi, isang pares ng lumang tsinelas, isang suklay na gawa sa sungay ng kalabaw. At sa ilalim ng lahat ng yon, naroon ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang maliit na kwaderno na nababalutan ng telang asul, isang talaarawan. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning nang buksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina, mula sa mga liham na ipinapadala nito sa kanilang mga kamag-anak noon. Mahal kong talaarawan, basa niya sa unang pahina. Ito ang unang linggo ko dito sa Hacienda del Sol Oscuro. Napakabait ni Senyora Elvira, ang ina ni Senyorito Silang. Itinuturing niya akong parang tunay na anak. Binuklat niya ang mga pahina. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagpinta ng isang larawan ng buhay sa hacienda. Maraming taon na ang nakalipas, isang buhay na puno ng pag-asa at simpleng kaligayahan. Isinulat nito ang tungkol sa kanyang pagkagiliw kay Senyora Elvira, ang orihinal na may-ari ng mansyon. Isinulat nito ang tungkol sa isang batang silang na mahilig magtago sa hardin. At isinulat din nito ang tungkol sa isang dalagita na madalas bumisita sa mansyon. Isang dalagitang may magandang mukha, ngunit may matang laging mapanuri. Isang dalagita na nagngangalang Mara. Nagpatuloy sa pagbasa si Luningning. Ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat pahina. Ang tono ng pagsusulat ay unti-unting nagbago mula sa masaya patungo sa malungkot hanggang sa puno ng takot. At pagkatapos ay narating niya ang huling mga pahina. Ang tinta ay medyo kumalat na. Tila isinulat ng nagmamadali at may kasamang mga luha. Hindi ko magagawa ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko kailanman nanakawin ang kwintas ni Senyora. Isang bitag ito. Alam kong isang bitag ito. Siya ang may kagagawa nito. Nakita ko ang nangiti sa kanyang mga mata nang ilabas ng mga gwardya ang kwintas mula sa aking mga gamit. Isang nangiti ng tagumpay, isang nangiting hindi ko malilimutan. Napahawak sa bibig si Luningning. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang ina, pinaratangan ng pagnanakaw, binuklat niya sa pinakahuling pahina. Ang huling isinulat ng kanyang ina bago ito tuluyang pinaalis. Pinalayas ako ni Senyora. Hindi siya naniwala sa akin. Ang sakit. Ang sakit-sakit na ang taong pinagkatiwalaan ko ay siya pa ang tumalikod sa akin. Ngunit Diyos na ang bahala sa kanya, sa kanilang lahat. Alam ko kung sino ang may pakana ng lahat ng ito. Ang nangiti niya. Ang ngiti niya ang magiging bangungot ko habang buhay. Ang pangalan niya ay Mara. Nabitiwan ni Luningning ang talaarawan. Ang mga salita ay tila sumasaksak sa kanyang puso. Ang kasaysayan ay umuulit. Ang parehong babae. Ang parehong nangiti na puno ng panlilinlang. Ang lahat ng katanungan sa kanyang isip ay biglang nagkaroon ng sagot. Ngunit ang mga sagot na ito ay mas masakit pa kaysa sa misteryo. Ang kanyang pagpunta sa mansyon ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang tadhana. Isang tadhanang magbubukas sa isang sugat na matagal nang inilibing ng panahon. Ang mansyon ay naging isang entablado at si Mara Legaspi ang siyang direktor. Bawat kilos niya ay kalkulado. Bawat ngiti ay may nakatagong kahulugan. Nararamdaman niya ito, ang banayad na pagbabago sa hangin. Ang babaeng probinsyana, si Luningning, ay hindi na lang basta isang katulong. Sa mga mata ng mga bata, mayroon na itong puwang. At ang pinakakinatatakutan niya, sa mga mata ni Silang, nakikita niya ang kislap ng isang bagay na matagal na niyang winasak, interes. Panganib iyon. Isang panganib na kailangan niyang alisin. Ang kanyang desperasyon ay hindi lang dahil sa selos, malubog siya sa utang. Ang kanyang marangyang pamumuhay
ang walang katapusang shopping sa ibang bansa, at ang mga maling pamumuhunan ay umubos sa perang nakuha niya mula sa kanilang diborsyo. Ang pagbabalik sa hasyenda, ang muling pagkuha kay Silang, ay hindi lang isang laro ng puso. Ito ay isang laro ng kaligtasan, at si Luningning ang tanging nakaharang sa kanyang daan. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang gamitin ang tanging alas na hawak niya laban kay Silang. Isang gabi, pinuntahan niya si Silang sa opisina nito. Ang pinto ay hindi niya isinara. "We need to talk," sabi niya. Ang boses ay seryoso. "Wala tayong dapat pag-usapan, Mara," sagot ni Silang. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Dahan-dahang lumapit si Mara, umupo sa silyang nasa tapat ng mesa nito. "Talaga?" Kahit tungkol sa di sinasadyang paglipat ng 5 milyong piso mula sa kumpanya papunta sa isang offshore account, ilang taon na ang nakalipas. Ang account na yon, pamilyar ba sa'yo? Natigilan si Silang. Ang pagtipan niya sa keyboard ay huminto. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Ang mga mata ay puno ng galit na pinipigilan. "Huwag mo akong subukan, Mara." "Hindi kita sinusubukan, darling. Sinasariwa ko lang ang iyong alaala." Ngumiti siya ng matamis. "Ang dahilan kung bakit ka pumayag sa isang tahimik na diborsyo, para protektahan ang pangalan ng mga hidalgo, para hindi malaman ng mga anak mo na ang kanilang ina ay isang magnanakaw." Bawat salita ay tumusok kay Silang. Ito ang kanyang kahinaan. Ang kahihiyan. "Ano ang gusto mo?" Mariing tanong niya. "Simple lang," sabi ni Mara, habang pinaglalaruan ang isang mamahaling ballpen sa mesa. "Gusto ko ang nararapat sa akin, ang buhay na ito, at gusto kong mawala ang babaeng yun sa pamamahay na ito. Now." Nakita ni Mara ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Silang. Kailangan niya ng mas matibay na alas, at ang bitag ay handa na niyang ilatag. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa tanghalian, isinagawa ni Mara ang kanyang plano. Pumasok siya sa kanyang silid, kinuha ang isa sa kanyang pinakamamahaling alahas, isang diamond necklace na regalo pa ni Silang sa kanya noon. Tiniyak niyang nakabukas ang CCTV sa pasilyo, ngunit alam din niya ang blind spot nito, ang mismong tapat ng pinto ng silid ni Luningning. Nang makita niyang papunta si Luningning sa kusina, mabilis siyang kumilos. Pumasok siya sa silid ni Luningning na bahagyang nakaawang. Ang puso niya ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa excitement. Mabilis niyang inilagay ang kwintas sa loob ng lumang handbag ni Luningning na nakasabit sa likod ng pinto. Pagkatapos ay lumabas siya, tinitiyak na walang sino mang nakakita. Ang ikalawang bahagi ng plano ay mas madrama. Habang naghahain si Luningning ng pagkain, dumaan si Mara sa kanyang likuran. Bigla, nadulas si Mara at bumagsak sa sahig. Ngunit bago bumagsak, sinadya niyang ikalmot ang kanyang braso sa gilid ng mesa, sapat lang para mag-iwan ng pulang marka. "Aray!" Sigaw niya, puno ng sakit at pagkagulat. Agad na lumapit si Luningning at ang ibang mga kasambahay. Maging si Silang ay napatakbo mula sa sala. "Anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Silang. "Siya," sabi ni Mara. Ang mga mata ay puno ng luha habang itinuturo si Luningning. "Hindi ko alam kung bakit tinulak niya ako. Tinanong ko lang siya kung nasaan ang kwintas ko at bigla na lang siyang nagalit." "Ano? Hindi po totoo yan," gulat na sabi ni Luningning. "Ma'am Mara, bakit po kayo nagsisinungaling?" "Sinungaling? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin." Iyak ni Mara, ipinapakita ang gasgas sa kanyang braso. "Nawawala ang diamond necklace ko, Silang, at siya lang ang huli kong nakausap." Tumingin si Silang kay Luningning. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at lumang pagdududa. Naalala niya ang sinabi ni Mara kagabi. Naalala niya ang sarili niyang ina na minsan na ring nawalan ng alahas. Ang kasaysayan ay tila umuulit sa harap ng kanyang mga mata. "Hindi ko po kinuha," mariing sabi ni Luningning.
Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katatagan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Silang, umaasang makikita nito ang katotohanan. Ngunit si Mara ay hindi pa tapos. Kung hindi totoo ang sinasabi ko, sige, humamon siya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Kung wala kang itinatago, bakit hindi mo ipakita ang laman ng bag mo? Maliban na lang kung mayroon ka ngang dapat itago. Ang hamon ay binitiwan sa hangin. Lahat ay napatingin kay Luningning. Ang mga kasambahay, ang kambal na ngayon ay nasa may hagdanan, nakikinig. At si Silang. Tumingin si Silang sa bag ni Luningning na nakasabit sa malayo. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Luningning na ngayon ay puno ng pakiusap. Ang kanyang puso ay nahati. Ang isang bahagi ay gustong maniwala sa dalisay na tingin ng dalaga. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging sinugatan ni Mara, ay bumubulong ng pagdududa at pagtataksil. Sa huli, ang pagdududa ang nanalo. Sa isang boses na mabigat at puno ng pagkabigo, tumingin siya kay Luningning. Ipakita mo sa amin ang laman ng bag mo. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang dagok sa dibdib ni Silang. Ang mga salitang binitiwan niya, ipakita mo sa amin ang laman ng bag mo, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Gusto niyang bawiin, ngunit huli na ang lahat. Ang hamon ay naibigay na, ang pagdududa ay naihasik na, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Luningning. Nakita niya ang lahat. Ang paunang pagkabigla na mabilis na napalitan ng hindi makapaniwalang sakit. Ang mga mata nito, na laging puno ng liwanag at pag-unawa, ay biglang nanlamig. Tila isang kandilang biglang inupuan ng hangin. Hindi ito umiyak, hindi ito nagpaliwanag. Ang pananahimik nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Sa likod ni Luningning, nakita niya ang nangiti ng tagumpay sa mga labi ni Mara. Isang nangiting mabilis din nitong tinago sa likod ng maskara ng pagiging biktima. At sa hagdanan, nakita niya ang kanyang mga anak. Si Sinag na may nagbabagang galit sa mga mata at si Amihan na may luhang tahimik na dumadaloy sa mga pisngi. Ang puso ni Silang ay tila pinipiga. Ano man ang mangyari, sa eksenang ito, lahat sila ay talo. Dahan-dahan, na parang mabagal na pelikula, lumakad si Luningning patungo sa kanyang silid. Walang pag-aatubili. Walang pagtatangkang tumakas. Kinuha niya ang kanyang lumang handbag, isang simpleng bag na gawa sa tela, na tila lalong naging kaawa-awa sa tabi ng karangyaan ng mansyon. Bumalik siya sa gitna ng sala, huminto sa harap ni Silang at itinaas ang bag. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Silang. Tila hinahamon itong tingnan ang resulta ng kawalan nito ng tiwala. Ikaw na po ang magbukas, senyor, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit walang bahid ng panginginig. Nag-alinlangan si Silang. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang sumisigaw na itigil na ang kabaliwang ito. Ngunit ang mga mata ni Mara ay nakatutok sa kanya, naghihintay. Ang buong sambahayan ay nagmamasid. Iginupo ng pride at ng luma niyang takot sa pagtataksil. Inabot niya ang bag. Ang tela ay magaspang sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper. Ang laman nito ay simple lang. Isang lumang pitaka, isang sukli, isang rosaryo at isang panyo. At sa ilalim ng lahat ng iyon, kumikinang. Isang malamig na bagay ang dumaloy sa kanyang mga ugat nang makita niya ito. Ang diamond necklace. Ang mga kumikinang na bato ay tila nangungutya sa kanya. Sumisigaw ng katotohanan ng isang kasinungalingan. Itinaas niya ito, at ang liwanag mula sa chandelier ay sumayaw sa ibabaw ng mga diamante na tila nagkakalat ng lason sa hangin. Diyos ko, humikbi si Mara. Hindi ako makapaniwala. Ngunit si Silang ay hindi nakatingin kay Mara. Nakatingin siya kay Luningning. Naghihintay siya. Umaasa siyang makakita ng pagtanggi, ng paliwanag.
kahit ng galit. Ngunit ang nakita lang niya ay isang basag na tingin. Isang tingin ng isang taong tuluyan ng sumuko, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa sobrang sakit. Hindi sa akin yan. Iyon lang ang sinabi ni Luningning. Ang boses ay halos isang bulong na lang. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang sarili. Para saan pa? Ang hatol ay naibigay na sa mga mata ng lalaking nagsimula na niyang pagtiwalaan. Patawarin mo ako, Papa, pero sinungaling si Tita Mara. Biglang sigaw ni Sinag mula sa hagdanan. Hindi na napigilan ang sarili. Hindi magnanakaw si Ate Ning. Huwag kang makialam dito, Sinag. Sigaw pabalik ni Mara. Papa, pakiusap. Umiiyak na, sabi ni Amihan. Huwag niyo po siyang paalisin. Ang mga boses ng kanyang mga anak ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit ang ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Ang laso ng pagdududa na itinanim ni Mara ay kumalat na. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan. Sa sakit, sa kahihiyan, sa pagtataksil. Ang Luningning sa harap niya ay biglang naging anino ng lahat ng taong nanloko sa kanya. Ibinaba niya ang kwintas. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader. Walang emosyon. Ito ang kanyang depensa. Ang kanyang paraan para itago ang sarili niyang pagkabasag. Tumingin siya kay Luningning, ngunit tila hindi na niya ito tunay na nakikita. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang buhay. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Luningning, tila nabunutan ng isang mabigat na tinik. Isang tango lang ang kanyang isinagot. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang silid. Walang salita, walang luha. Isang marangal na pagtanggap sa isang hindi makatarungang hatol. Hindi kaya ni Silang na tingnan siya. Ipinako niya ang kanyang tingin sa sahig, sa kumikinang na marmol. Kahit saan, wag lang sa papalayong anyo ng babaeng nagdala ng saglit na liwanag sa kanyang madilim na mundo. Bawat hakbang ni Luningning palayo ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Narinig niya ang hagulgol ng kanyang mga anak sa hagdanan, ngunit hindi niya magawang lumingon. Para siyang naging isang estatwa ng yelo, malamig at hindi makagalaw. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Luningning mula sa kanyang silid, dala ang parehong luma at munting maleta na dala niya noong una siyang dumating. Ang kanyang uniforme ay napalitan na ng isang simpleng bestida. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kapayapaan na yon ay mas masakit tingnan kaysa sa anumang luha. Dumaan siya sa harap nilang lahat, sa mga kasambahay na nakayuko, kay Mara na may pagkukunwaring awa, at kay Silang na hindi pa rin makatingin. Huminto siya sa paanan ng hagdanan at tumingala sa kambal. Isang matamis, ngunit malungkot na ngiti ang kanyang ibinigay. Sinag Amihan, mahina niyang sabi. Maging mabait kayo, ha? At pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglakad. Binuksanan ng isang security guard ang malaking pinto. Ang liwanag ng hapon sa labas ay tila ayaw pumasok sa loob ng madilim na mansyon. Humakbang si Luningning palabas at sa kanyang paghakbang, tila dinala niya ang lahat ng natitirang kulay at init sa loob ng bahay. Ang pinto ay dahan-dahang sumara sa kanyang likuran. Ang tunog nito ay pinal at mabigat. Nawala na siya. Nang sa wakas ay nag-angat ng tingin si Silang, ang nakita niya lang ay ang saradong pinto. Isang pakiramdam ng kawalan, isang malalim at malamig na butas, ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Naramdaman niyang nagkamali siya. Isang napakalaking pagkakamali. Ngunit nang lumingon siya, ang nakita niya ay ang mukha ni Mara. Ang mga luha ay wala na. Ang pagkukunwaring awa ay naglaho na. Ang naiwan ay isang bagay na mas totoo at mas nakakatakot. Mula sa bintana sa sala, tanaw ang mahabang daanan palabas ng gate. Doon sa di kalayuan ay ang naglalakad na anyo ni Luningning. At mula sa ikalawang palapag, sa isang bintana sa may pasilyo, nakatayo si Mara. Tahimik siyang nanonood habang ang babaeng nagbanta sa kanyang mga plano ay unti-unting lumiliit sa paningin.
Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha at isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ng purong tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pag-alis ni Luningning ay hindi lang nag-iwan ng isang bakanting silid sa mansyon. Nag-iwan ito ng isang malalim na butas na humigop sa lahat ng natitirang liwanag at tunog. Ang Hacienda del Sol Oscuro ay bumalik sa dati nitong kadiliman, ngunit ngayon, ang dilim ay mas mabigat, ang katahimikan ay mas nakakabingi. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang purong pagpapahirap. Si Mara ay nasa kabisera, nakangiti na parang isang reyna na matagumpay na nakuha ang kanyang kaharian. Si Silang ay nasa kabilang dulo, isang estatwang, walang buhay. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ngunit ang pinakamatinding parusa ay ang katahimikan mula sa kambal. Hindi sila nagsalita. Hindi sila tumingin sa kanilang ama. Ang tanging maririnig sa malawak na hapagkainan ay ang tunog ng mga kubyertos na marahang tumatama sa plato. Bawat tunog ay tila isang pagsabog sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Hindi na kaya ni Sinag. Ang bawat subo ng pagkain ay tila lason sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya ang kanyang ama. Ang lalaking hinangaan niya noon ay tila isang estranghero ngayon. Isang duwag. Isang taong mas piniling maniwala sa isang ahas kaysa sa isang anghel. Bigla niyang ibinagsak ang kanyang tinidor. Ang matinis na tunog ay bumasag sa katahimikan. Lahat ay napatingin sa kanya. Busog na ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng galit na hindi na maitago. Sinag, umupo ka. Hindi ka patapos. Utos ni Silang. Sa wakas ay nagsalita. Ngunit ang boses ay pagod. Tapos na ako. Sigaw ni Sinag. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na akong magpanggap na okay ang lahat. Pinalayas mo siya. Pinalayas mo ang nag-iisang tao na nagparamdam sa amin na tahanan ito. Sinag, watch your mouth. Saway ni Mara, ang nangiti ay nawala na. Huwag mo akong kausapin. Ganti ni Sinag, itinuturo si Mara. Kasalanan mo itong lahat. Isa kang sinungaling. Tama na, sigaw ni Silang. Ang boses ay umalingaw-ngaw. Ngunit si Sinag ay hindi natakot. Ang sakit at galit sa kanyang puso ay mas malakas pa. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ama. Ang mga luha ng pagkabigo ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Alam mo, Papa, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Akala ko, ikaw ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Pero nagkamali ako. Ikaw ang pinakaduwag na tatay sa lahat. Pagkasabi noon, ay tumakbo siya paakyat ng hagdan. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naiwang mag-isa si Amihan sa hapag. Hindi siya sumigaw tulad ng kanyang kapatid. Ang kanyang galit ay mas tahimik, mas malalim. Tumingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Mara, at pagkatapos ay sa bakanting upuan kung saan dapat ay may nakaupo. Hindi niya pinansin ang mga tawag sa kanya. Tahimik siyang tumayo at sumunod sa kanyang kapatid sa itaas. Sa loob ng kanilang silid, natagpuan niya si Sinag na nakasubsob sa unan, umiiyak. Umupo si Amihan sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Hinahaplos lang ang kanyang likod. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Nang sa wakas, ay huminahon na si Sinag. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay mugto. Anong gagawin na natin, Amihan? Tanong ni Sinag. Hindi siya pwedeng basta na lang mawala. At doon nagsalita si Amihan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. May naalala ako, sabi niya. Noong araw na yon, bago ang hapunan, nakita ko si Tita Mara. Galing siya sa pasilyo kung nasaan ang kwarto ni Ate Ning. Napaupo ng tuwid si Sinag. Ano ang ginagawa niya doon? Hindi ko alam, sagot ni Amihan. Pero kakaiba.
parang may itinatago. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na parehong nakakatakot at nagbibigay pag-asa. Ang mga kamera. Nagkatinginan sila. Sa isang iglap, ang kanilang lungkot ay napalitan ng isang plano. Nang hating gabi na at sigurado silang tulog na ang lahat, dahan-dahan silang lumabas ng kanilang silid. Ang kanilang mga maliliit na paa ay walang ingay na naglakad sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ng kanilang ama kung saan naroroon ang security room. Madali nilang nabuksan ang pinto. Hindi ito kailanman nilock ni Silang. Ang tanging liwanag sa loob ay mula sa berdeng ilaw ng mga server at sa malawak na monitor. Umupo si Amihan sa upuan. Ang kanyang maliliit na daliri ay mabilis na nag-navigate sa computer. Alam niya ang password. Madalas niyang panoorin ang kanyang ama. Anong oras yon? Tanong niya kay Sinag na nagsisilbing bantay sa pinto. Mga 5:00 ng hapon, bago ang insidente sa wine. Sagot ni Sinag. Mabilis na ni-rewind ni Amihan ang footage. Nakita nila ang pasilyo. Nakita nila si Ate Ning na pumasok sa kusina. At pagkatapos, nakita nila si Tita Mara na lumabas mula sa sarili niyang silid. Naglakad ito sa pasilyo, ngunit nang malapit na ito sa tapat ng pinto ni Ate Ning, ang anggulo ng kamera ay naging malabo. May isang haliging nakaharang, isang perpektong blind spot. Nakita nila siyang nawala sa blind spot at pagkatapos ng ilang segundo, muli siyang lumitaw, naglalakad palayo na parang walang nangyari. "Wisit!" Mahinang bulong ni Sinag. Walang pruweba. Nawalan sila ng pag-asa. Ngunit habang paupo na si Amihan sa sahig, may napansin siyang isang bagay na nakalimutan sa ilalim ng mesa ng kanilang ina. Ito ay isang luma, kulay rosas na telepono. Ang lumang modelo ni Mara bago ito bumili ng bago pagdating niya. Kinuha ito ni Amihan, nagbaka sakali di siyang buksan. Sa kanilang pagkamangha, bumukas ito. At sa screen, may isang icon na nagpapakitang may isang mensaheng hindi na ipadala. Nanginginig ang mga daliri ni Amihan nang pindutin niya ito. Binasa nila ang mensahe na naka-address sa isang kaibigan ni Mara. Ang mga salita sa screen ay tila tumalon at sumampal sa kanila. Tapos na. Out na ang probinsyana. Ngayon, ang matanda at ang pera na lang niya ang natitira. Nagkatinginan ng magkapatid. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at sa wakas, sa katotohanan. Hawak na nila ang ebidensya. Hawak na nila ang bagyo. Ang umaga ay dumating. Ngunit hindi nito dinala ang liwanag sa loob ng mansyon. Para kay Silang, ang gabi ay hindi natapos. Hindi siya nakatulog. Ang mga akusasyon ni Sinag at ang tahimik na paghatol sa mga mata ni Amihan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Papasok na sana siya sa kanyang opisina nang harangin siya ng kambal. Si Sinag ay nakatayo na parang isang sundalo habang si Amihan ay nasa likod nito. Hawak-hawak ang isang kulay rosas na telepono. "Papa, kailangan mong makita ito," sabi ni Amihan. Ang boses ay seryoso, hindi tulad ng sa isang bata. "Mamaya na mga anak, maraming trabaho si Papa," sagot ni Silang, sinusubukang iwasan ang kanilang mga mata. "Hindi," mariing sabi ni Sinag. "Ngayon na." Mayroong determinasyon sa kanilang mga mukha na hindi niya kayang talikuran. Napabuntong hininga siya. "Sige, ano yan?" Iniabot ni Amihan ang telepono. "Naiwan ni Tita Mara. Basahin mo ang mensahe na hindi niya naipadala." Kinuha ni Silang ang telepono nang may pag-aalinlangan. Nang makita niya ang mga salita sa screen, ang mundo niya ay gumuho. Tapos na. Out na ang probinsyana. Ngayon, ang matanda at ang pera na lang niya ang natitira. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang telepono ay halos mabitawan niya. Ang kaswal na
Sa dulo ng mensahe ay tila isang demonyong nangungutya sa kanyang katangahan. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang pag-iyak, ang gasgas, ang kwintas, si Luningning. Inosente siya. At siya ang humatol dito. Napatingin siya sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata ay hindi nagalit. Ang mga ito ay puno ng awa para sa kanya. At iyon ang mas masakit. Sa baryo paghilom, ang hangin ay sariwa at ang paligid ay payapa. Ngunit ang puso ni Luningning ay puno ng bagyo. Nakaupo siya sa loob ng kanilang maliit na bahay na kahoy. Hawak ang talaarawan ng kanyang ina habang kinukwento niya ang lahat sa kanyang tiya Elena, ang kapatid ng kanyang ina. Si Tia Elena ay isang matandang babae na may mga matang nakakita na ng maraming kwento ng buhay. Habang nakikinig, ang kanyang mukha ay napuno ng lungkot at pagsisisi. Alam ko, mahinang sabi ni Tia Elena pagkatapos ng mahabang katahimikan. Alam ko ang lahat. Napatingin sa kanya si Luningning. Ang iyong ina, si Amalia. Napakabuti niyang tao. Pagpapatuloy ng matanda, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Ngunit ang kabutihan niya ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Bago siya umalis sa mansyon, binigyan niya ako ng isang bagay. Sinabi niya sa akin na itago ko ito at ibigay lang sa'yo kapag handa ka na. Tumayo si Tia Elena at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang lumang aparador. Mula sa loob, inilabas niya ang isang makapal na sobre na naninilaw na dahil sa katagalan. Isang liham, sabi niya. Isang liham na isinulat niya para sa'yo, ngunit hindi niya kailanman nagawang ipadala. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang tinatanggap ang liham. Ang papel ay marupok. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay naroon, puno ng pagmamahal at sakit. Mahal kong Luningning, aking munting anghel. Kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung hindi ko na ipaglaban ang aking sarili. Masyado akong natakot, masyado akong nasaktan. Ang babaeng nagngangalang Mara, inggit na inggit siya sa akin dahil sa tiwala na ibinibigay sa akin ni Senyora Elvira. Gumawa siya ng kwento. Ikinulong niya ako sa isang bitag na perpekto. Itinago niya ang kwintas sa aking mga gamit habang ako ay nasa hardin. Nakita ko siya. Ngunit sino ang maniniwala sa isang simpleng katulong na tulad ko? Anak, ang tanging maipapamana ko sa iyo ay ang isang malinis na pangalan. Huwag mong hayaang dungisan ito ni numan. Maging matapang ka, maging matatag ka. Huwag kang tumulad sa akin. Hindi na napigilan ni Luningning ang kanyang mga luha. Bumuhos ito, hindi para sa sarili niyang sakit, kundi para sa sakit na tiniis ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Ang bigat ng isang kasalanang hindi nito ginawa. Habang umiiyak, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi rehistrado. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? Sa kabilang linya, isang boses na pamilyar, ngunit basag at puno ng pagsisisi. Luningning, Luningning. Ulit ni silang ang kanyang boses ay garalgal. Patawarin mo ako. Natahimik si Luningning sa kabilang linya. Nalaman ko na ang lahat. Pagpapatuloy ni silang ang mga salita ay tila hirap na lumabas. Ang mensahe, ang plano ni Mara. Nalaman ko na. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo. Naging bulag ako. Naging duwag ako. Pakiusap. Bumalik ka. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang tanging naririnig ni Silang ay ang sarili niyang malakas na pagtibok ng puso. Akala niya ay ibababa na nito ang telepono. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. Ang boses ni Luningning ay iba na. Wala na ang lambing. Wala na ang panginginig. Ito ay kalmado, matatag, at matalas na parang isang patalim. Babalik ako.
sabi niya. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Silang. Salamat, Luning-Niningning. Salamat. Huwag kang magpasalamat, putol niya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa telepono, direkta sa puso ni Silang. Babalik ako dyan, hindi para sa'yo, kundi para sa karangalan ng aking ina. Click! Ang linya ay naputol. Kinahapunan, habang si Mara ay nasa sala. Pinipilit si Silang na pirmahan ang ilang dokumento para sa isang kasunduan sa negosyo. Ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Lahat sila ay napalingon. Doon, nakatayo si Luningning. Ang kanyang simpleng bestida ay tila naging isang baluti. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang determinasyong hindi matitinag. Naglakad siya papasok, ang kanyang mga yapak ay tiyak at mabigat. Tumingin siya kay Silang, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Mara, na ngayon ay natigilan at namumutla. Huminto si Luningning sa gitna ng sala. Ginang Mara, sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Sa tingin ko, ay meron pa tayong hindi natatapos na usapan. Ang sala ng Hacienda del Sol Oscuro ay naging isang korte. Sa isang sulok ay si Mara Legaspi. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng kanyang perpektong makeup. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Sa kabilang panig ay si Luningning Salazar, nakatayo ng tuwid. Ang kanyang presensya ay nagliliwanag hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa katotohanan. At sa gitna, si Silang Hidalgo, na tila isang hukom na hahatol sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang kambal ay tahimik na bumaba sa hagdanan, mga saksing naghihintay sa hustisya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mara. Sinusubukang bawiin ang kanyang tindig. Isang pilit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Wala tayong dapat pag-usapan. Isa kang magnanakaw na pinalayas na. Paano ka nakapasok ulit dito? Hindi na mahalaga kung paano ako nakapasok. Sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalas. Ang mahalaga ay kung bakit ako bumalik. Bumalik ako para dito. Timula sa kanyang simpleng bag, inilabas niya ang dalawang bagay. Ang luma at asul na talaarawan at ang naninilaw na liham. Inilapag niya ito sa center table. Pamilyar ka ba dito, Ginang Mara? Tanong ni Luningning. Ito ang talaarawan ng aking ina, si Amalia Salazar, ang babaeng minsan mo na ring sinira ang buhay sa pamamagitan ng isang kwintas. Isang mabilis na kislap ng takot ang dumaan sa mga mata ni Mara. Hindi ko alam ang sinasabi mo, wala akong kilalang Amalia. Talaga? Tanong ni Silang. Sa wakas ay nagsalita. Ang boses ay puno ng yelo. Humarap siya kay Mara. Kung ganoon, baka ito ay mas pamilyar sa'yo. Itinaas niya ang kulay rosas na telepono. Ipinakita ang mensahe sa screen para makita ng lahat. Tapos na. Out na ang probinsyana. Ngayon, ang matanda at ang pera na lang niya ang natitira. Ang dugo ay tila umalis sa mukha ni Mara. Wala na siyang masabi. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Ang matanda na tinutukoy mo. Ako ba yun? Mara. Tanong ni Silang, bawat salita ay puno ng pagkasuklam. At ang pera. Ito ba yung perang matagal mo nang sinusubukang kunin mula sa akin? Silang, hindi totoo yan. May nag-frame lang sa akin. Desperadong sabi ni Mara. Tumingin siya kay Silang na may pakiusap. Maniwala ka sa akin. Maniwala? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Silang. Iyan ang pagkakamali ko, Mara. Ang maniwala sa'yo. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Kung bakit ka bumalik. Kung bakit kailangan mong paalisin si Luningning. Dahil nakita mo na bumabalik na ang kaayusan sa bahay na ito at ayaw mo noon. Dahil ang gulo,
Ang gulo ang siyang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Lalong naging desperado si Mara. Mahal kita, Silang, kaya ako bumalik. Pagmamahal, umiling si Silang. Huwag nating lokohin ang isa't isa. Hindi mo ako mahal. Ang mahal mo lang ay ang pera ko. Katulad noon. Tumingin si Silang sa mga anak niya. Pagkatapos ay kay Luningning, tila humihingi ng tawad sa kanilang lahat. Ang totoong dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Hindi dahil sa hindi na tayo magkasundo. Naghiwalay tayo dahil nahuli kitang ninanakawan ang sarili nating kumpanya. Ang revelasyon ay isang bombang sumabog sa gitna ng sala. Maging ang mga kasambahay ay napasinghap. Itinago ko ang sikretong yan para protektahan ang mga anak natin mula sa kahihiyan. Pagpapatuloy ni Silang, ang boses ay nanginginig sa galit. Ngunit ginamit mo ang kabaitan kong yon laban sa akin. Ginamit mo para i-blackmail ako. Ginamit mo para sirain ang buhay ng isang inosenteng tao. Hindi. Umiiling na sabi ni Mara. Umatras. Oo. Sigaw ni Silang. Ngunit hindi pa tapos si Luningning. Kalmado niyang kinuha ang liham. Marahil, sabi niya, ang kanyang boses ay muling pumuno sa silid. Gusto mong marinig ang huling mga salita ng aking ina. Binuksan niya ang liham at nagsimulang magbasa. Ang babaeng nagngangalang Mara, inggit na inggit siya sa akin. Gumawa siya ng kwento. Ikinulong niya ako sa isang bitag na perpekto. Nakita ko siya. Ngunit sino ang maniniwala sa isang simpleng katulong na tulad ko? Bawat salita mula sa nakaraan ay isang dagok sa kasalukuyan. Si Mara ay napasandal sa pader. Tila nauubusan ng hininga. Ang multo ng kanyang kasalanan ay bumalik para singilin siya. Nang wala ng matakbuhan, nang ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nakalantad na sa ilalim ng liwanag, ang kanyang maskara ay tuluyang bumagsak. Ang pag-iyak ay nawala. Ang desperasyon ay napalitan ng purong galit. Oo, ako nga. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng kamandag. Ako nga ang gumawa noon. At dapat lang sa kanya yon. Masyado siyang pabida. Masyadong malapit sa senyora mo. Tumingin siya kay Luningning. At ikaw, parehas kayo ng ina mo. Mga probinsyanang ahas na dahan-dahang pumapasok sa buhay ng may buhay. Akala mo mananalo ka? Isang nakakabaliw na tawa ang kumawala sa kanya. Mananalo ka sa isang wasak na pamilya? Sa isang lalaking hindi kayang magmahal? Sa dalawang batang basagulera? Sige, sayo na ang lahat ng basurang ito. Hindi na kinaya ni Silang. Kinuha niya ang kanyang telepono. Security? Sabi niya sa intercom. Ang kanyang boses ay matigas at pinal. Palabasin niyo si Ginang Legazpi at siguraduhin niyong hindi na siya muling makakatapak pa sa pamamahay na ito. Dalawang gwardiya ang mabilis na pumasok. Hawak nila sa magkabilang braso si Mara. Nagpumiglas ito, nagsisigaw, nagmumura. Ngunit bago siya tuluyang kinaladkad palabas, huminto siya at tiningnan si Luningning. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ka magiging masaya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Tandaan mo yan, hindi ka magiging masaya. At pagkatapos, ay kinaladkad na siya palabas. Ang malaking pinto ay muling sumara at sa pagkakataong ito, isinara nito ang isang kabanata ng kasinungalingan at sakit magpakailanman. Naiwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng lungkot. Ito ay ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang katahimikan ng pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, ang malaking bakal na gate ng mansyon ay nakabukas na ngayon. Hindi na tila isang bibig na nananakmal, kundi isang paanyaya sa pagpasok. Sa itaas nito, ang plakang may nakasulat na Hacienda del Sol Oscuro ay pinalitan na. Ang bagong pangalan na nakaukit sa makintab na kahoy ay Tahanan ng Pag-asa. Ang hangin sa loob ay hindi na malamig.
Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang sariwang amoy ng hardin. Ang hardin mismo ay puno na ng buhay. Ang mga rosas na dati lantay ay namumukadkad na ngayon sa iba't ibang kulay. At sa gitna nito, masayang naglalaro ang kambal. Si Sinag, ang dating prinsesa ng apoy, ay abala sa pagdidilig ng mga halaman. Maingat na hindi malunod ang mga bulaklak. Si Amihan, ang reyna ng hangin, ay tahimik na nag-aayos ng mga bato sa paligid ng isang bagong tanim na puno ng kalamansi. Ang kanilang mga tawa, na dati bihira, ngayon ay ang musikang laging naririnig sa buong paligid. Sa isang tabi, nakaupo si Luningning sa isang kumot sa damuhan, pinapanood sila ng may ngiti. Sa tabi niya ay si Silang, hindi na nakasuot ng business suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Pagkatapos ng pagtutuos, isang mahabang proseso ng paghilom ang nagsimula. Ang unang ginawa ni Silang ay humingi ng tawad. Hindi lang kay Luningning, kundi pati na rin sa kanyang mga anak. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang karuwagan. Walang naging madali. May mga araw na puno ng luha at mahihirap na usapan. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanilang pamilya ay nagsimulang maging totoo. Ate Ning, Papa, tingnan nyo. Sigaw ng kambal. Ipinakita nila ang isang malaking papel kung saan sila ay gumuhit. Isang larawan ito ng 4 na tao, magkakahawak kamay sa harap ng isang bahay na may malaking araw na nakangiti. Si Silang, si Luningning, si Sinag, at si Amihan. Sa ilalim nito ay may nakasulat, ang ating pamilya. Napaluha si Luningning, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Tumayo si Silang at niyakap ang kanyang mga anak. Ang ganda mga prinsesa ko, ang ganda-ganda. Lumapit ang kambal kay Luningning at niyakap din siya ng mahigpit. Mahal ka namin, Ate Ning, bulong ni Amihan. Huwag ka na pong aalis, ha? Hinding-hindi na, sagot ni Luningning. Hinahaplos ang kanilang mga buhok. Nang bumalik sa paglalaro ang mga bata, naiwan muli ang dalawa. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Luningning, basag ni Silang sa katahimikan. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Salamat, sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging isang ama ulit. At sa pagtuturo sa akin kung paano muling magtiwala. Ngumiti si Luningning. Salamat din Silang sa pagbibigay sa akin ng isang tahanan. Tumayo si Silang at inilahad ang kanyang kamay. Halika. Dinala niya si Luningning sa bagong ayos na duyan. Ang duyan na minsan ay naging saksi sa una nilang koneksyon. Magkatabi silang umupo. Ang hapon ay papalubog na at ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Hinawakan ni Silang ang kamay ni Luningning. Ang kanyang mga palad ay hindi na kasing tigas ng dati. Ngunit ang init ay naroon pa rin. Noong una kang dumating dito, pagsisimula niya, ang akala ko, ang yaman ay nasa loob ng mga pader na ito, nasa mga numero sa aking bank account, nasa kapangyarihan. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang mga anak na nagtatawanan, sa hardin na puno ng buhay, at sa babaeng katabi niya na nagdala ng lahat ng ito. Pero mali ako. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagkakatitig kay Luningning. Ang tunay na yaman ay ito, ang kapayapaang ito, ang pamilyang ito. Huminga siya ng malalim, tila kumukuha ng lahat ng kanyang lakas ng loob. Luningning, alam kong marami akong pagkukulang at marami pa akong dapat patunayan, pero gusto kong simulan ng bawat bagong umaga. Kasama ka. Hindi bilang yaya ng mga anak ko, kundi bilang ilaw ng aming tahanan. Ang puso ni Luningning ay tila hihinto sa pagtibok. Papayag ka ba? Tanong ni Silang. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Natulungan akong bumuo ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Hindi kailangan ng salita.
Ang mga luhang dumaloy sa pisngi ni Luningning ay mga luha ng kagalakan. Dahan-dahan siyang tumango. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa duyan na sumisimbolo sa kanilang nakaraan at sa kanilang hinaharap, dahan-dahang inilapit ni Silang ang kanyang mukha. Ang kanilang unang halik ay hindi puno ng sidhi, kundi puno ng pangako. Isang pangako ng paghilom, ng pagtitiwala, at ng isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning at Silang. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na liwanag ay hindi matatagpuan sa kinang ng salapi, kundi sa init ng pagmamahal, sa lakas ng pagpapatawad, at sa isang pananampalatayang hindi kailanman nagpapatinag sa dilim. Ang aral ng kwento. Ang bawat puso, gaano man kasugat o katigas, ay may kakayahang maghilom at matutong magmahal muli. Ang kailangan lang ay isang sinag ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nabusog namin ang inyong mga puso sa kwentong ito. Kung meron po kayong mga komento o suhestiyon para sa susunod nating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Gusto niyo ba ng mas maraming drama, mas maraming kilig, o baka naman isang kwentong puno ng aksyon? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pag-asa ni Luningning at Silang. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating salaysay. Ang pagsulat at pagbabahagi ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Kasama ninyo, sinubaybayan ko ang bawat pagtangis ni Luningning. Naramdaman ko ang bigat ng pader na itinayo ni Silang sa kanyang puso at nasaksihan ko ang unti-unting pagguhit ng liwanag sa kanilang madilim na mundo. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang katang-isip. Ito ay salamin ng katotohanang ang pagpapatawad ay isang mahirap, ngunit napakagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili at sa iba. Isang paalala na ang pag-asa ay laging sisibol kahit sa pinakamatigas na lupa at ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa anumang halaga, kundi sa kapayapaan ng puso at pagmamahal ng pamilya. Ngayong nabuklat na natin ang huling pahina, nais ko pong malaman, ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Aling eksena ang tumatak sa inyong puso? At higit sa lahat, anong aral ang inyong napulot na isa sa buhay mula sa paglalakbay na ito? Ibahagi niyo po sa amin ang inyong mga saloobin. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Manatili po kayong ligtas at laging puno ng pag-asa.